Ayan, maayong buntag mga kababayan. Good morning. Ayan, at yung araw ay trabaho pa rin. At patuloy pa rin tayo sa paggawa. So, mag-focus na po tayo dito sa pader. So, ito po yung ano natin gagawin kasi sa susunod na mga araw ay may trabaho ay ano tayo. May project tayo doon sa Kidapawan City. So, hanap tayo ng mga tao, so may nakikita naman tayo na handang tutulong sa atin doon. Gusto ko marami para madali lang yung trabaho doon mga babayan. So kasi dito hindi ko maiwan-iwan dito sa kay Sir Paul kasi marami pa tayong mga gagawin dito. So importante matapos ko mag-layout doon, may mga tao na doon na gagawa kasi yung mga tao din na gagawa doon ay hindi po basta-basta. Marami din yung experience sa pag-construction at marami nang natapos na mga bahay. So at ngayong araw pakita ko sa inyo yung mga gagawin namin. So let's go. Ayan yung kasama nating si Gino ay nag-asimbol para sa poste, simbol ng kulom na bakal. So ito po yung paglalagay namin ng stirrup dito, 2 inches po dito ang pinaka ilalim, pero hindi na masyadong marami yung nilagay namin. Dapat ito kung sa mga malalakihan na maraming 2 inches yung ano niya na ilalagay. So kasi pader lang po ito at hindi masyadong kataasan. Okay na po ito. 2 inches dayon 4 inches. Tapos 6. Tapos pagdating sa dulo, babalik na naman sa 2 inches. So ganyan yung pag mga kababayan. So yung gamit naming rebars dito is 12 mm lang. At yung mga anilyo namin or stirrup is 10 mm. So ito marami na din tong karanasan sa pagtatrabaho ng ganito, yung mga construction. Kasi kahit saang lugar na po ito nakarating sa pagtatrabaho lang ng mga ganito. So nagkita kami. Tagal-tagal din kami hindi nagkita. So nadala natin dito. So at dito naman, ito pa lang yung nahukay. Kahapon pa ito na umpisahan ng hapon pero hindi pa natapos dahil nga sa malagkit yung lupa. Grabe, napakapilit ng lupa dito. Ko naman dito ako ngayon at magpapalit plaster po ako dito. At ito na po yung mga tansi. Ayan, nasa hulog na po ito. Nahulugan ko na po ito. So, dalawang expand yung paplastiran ko ngayon. Hanggang dito sa may bali or sa may tawag ninyo dito. Sa amin bali kasi ito kasi pahilis po ito dito. Pa ganun. Kaya sinabayan kasi yung liko ng karsada. Kaya yung pader natin ay sasabay din doon. At dito si Uncle John nagpurma sa may puste. So dito nagpurma siya dito para mabuhusan na po ito ngayon. Dalawang puste na lang yung bubuhusan diyan at saka dito. Ito na lang dalawa yung bubuhusan. So ayan, dito yung muhon, no? Yan po yung muhon na kinuna natin ng reference kasi hindi tayo pwede lumagpas dito. Mas mabuting nakapasok tayo ng kunti doon. At malapit na lang kasi ito sa karsada yung pader ng PB house. Pero yan talaga yung muhon. Yan yung sinusunod natin. Kasi ano lang tong karsada na ito, barangay road. So yan na lang po yung gagawin ng call. Pagkatapos dyan mapurmahan, bubuhusan. Tapos yung pinakatap na naman yung gagawin. So tapos na yan dyan. So kunti na lang yung gagawin dito sa harapan ng pader.
palitadahan habang doon ng iba ay naghuhukay. Pagkatapos ma-assemble yung poste, matayo na yung poste at mabuhusan. Kasunod na yung pag-asintada ng mga CHB. Pagkatapos diretso-diretso na yon. So dito, habang may gumagawa dito, may gumagawa din dito, mas mabilis yung trabaho. At sana makapunta dito si Bitoy ngayong Lunes para matulungan tayo dito sa paggawa. So ayan na mga kababayan, at nakapag palitada na po tayo. So yan, dito banda si Gino, ako din dito, bali nagkasalubong kami. So huminto kami mga kababayan kasi na inaayos pa yung ayagan o yung screen. So at ginawa namin habang inaayos ay nasimbol namin yung poste. So ayan, tapos na po yung isang poste at may 5 poste pa po tayong kailangan asimbulin. So ayan, tapos na po. So ayan, nag-aayag na po para sa plastering, naghalo na po para sa plastering. Ayan. Baliha dyan ka, pila na, baliha ka duha. Kay ubay-ubay na ning balasa ni.
Yan na mga kababayan, magandang tanghali. So natapos na namin yung dalawang expand. So ayan o. Wrap finish lang po yung ginawa natin. So yung pinakataas, ayan, kailangan pa natin yung i-straight. Tatapingan natin yan para maganda yung ano natin, gate sa itaas. Yung pader sa itaas. So yan, at doon naman kami ngayon dito magli-layout ako dito. Dito banda. Kasi pwede na itong i-layout kasi yung poste nabuhusan na din. Isang poste na lang yung ginagawa doon sa dulo. So hindi mo natin matapos ito ngayong araw. Kunti yung matitira nito mga kababayan. Ang ganda. So dati tanghali na. One. Ayan mga kababayan, magandang hapon. So
Ayan, ganyan po kataas ang aming naplastiran. So ayan, hanggang dito. So yung nahuli, ito na lang. So nasa mga hindi na to aabot ng kalahating araw. Yan na po yung nahuli. So ang nakadiferensya lang dito is may dalawang kanto na kailangan nating kantuhan. So medyo may katagalan ng kunti dito kasi may manggit dito. So bukas magbubuhusan na yan dyan. So sa loob na tayo magpalitada. So dito na lang yung sobrang halo namin. Dito namin nilagay yung panipis lang or pinahid lang po yan para hindi masayang yung mga halo natin. At doon tapos ko na nakantuhan ang pinaka entrance na poste. Tapos ko na kantuhan mga kababayan. So ayan, pakita natin yung kanto natin. So ayan po siya. Ayan, at pantay po ang laki at nasa tamang hulog po yan. So ayan, pantay po yung laki niya. Bali yung laki niya is 8 by 13, 8 inches by 13 inches. So ayan, yan po yung kinantuhan ko kanina. So ayan, pantay din yung laki nila. So yung kanto natin, harap lang kasi po ito. Ayan, so napakatuwid po niya. So bukas makapagsimula kami dito sa loob magplastering. So kunting kimbuta lang po ito dito, matatapos na natin. Baka sa Sabado baka makaya nating matapos to. Ayan, napakalaki po ng aming napalitadahan. At dalawa lang po kami sa tulong ni Gino, yung bagong kasama natin na nagre-rescue dito sa ating trabaho. So yung sa itaas, ayusin pa din natin yan. Nakikita nyo po yan na ayusin pa natin yan kasi ituwid pa natin yung pinakataas para pantay talaga yung top natin sa pader. So yun lang mga kababayan, at babalikan ko pa yan mamaya kasi basa pa. Kailangan ko pa itong rodilahin ulit para maiwasan natin yung pagbitak agad ng ating plastering. So yan po yung diskarte dyan mga kababayan. Kailangan nating ulit-ulitin na rodilahin para hindi magka-crack dali-dali yung ating palitada. Hindi talaga maiwasan na mag-crack, pero mas importante na paulit-ulit nating nirodila yan hanggat basa-basa pa siya, kasi mas matagal yan magka-crack, at experience ko na yan. At yung palitada natin ay nasa tamang kapal, so hindi masyadong magka-crack yung ating pader. So ito talaga, dahil sa pader po ito, babad sa araw at saka ulan, so darating din yung magka-crack talaga ito, pero hindi masyado yung marami yung magka-crack na ito. Kasi na natin to, na-experience na natin yung mga ganitong paraan, itong ganitong sistema ng pagpalitada ng pader. So mga babayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking ina-upload kahapon. So ngayon makikita nyo po yung accomplishment namin ngayong araw. So napakalaki po nung aming nagawa ngayong araw mga babayan. So pero alas 5 na po kami natapos ngayon dahil inubos namin yung halo para hindi tayo magsayang ng halo mga babayan, kasi mahal din yung simento at yung bunga buhangin. So kailangan talaga nating ubusin yon. Kaya ganyan talaga yung trabaho ng isang mason. Yung iba itatapon nila, pero sa amin hindi namin itatapon basta-basta yung mga halo kasi sayang po. Kung may paglalagyan pa, ilalagay natin para hindi masayang. So yun lang mga babayan, at magandang araw at God bless po sa inyong lahat. Tamping mo tanan mga babayan.